Bata pa lang ako, tampulan na ng pansin ng malaking birthmark ko sa kaliwang pisngi. Hindi ko na talaga ito gusto dati pa. Nang magdalaga ako, sinusubukan kong takpan ng concealer. Pero sa halip na suportahan ako ng lola ko, nagalit ito at sinabing, ang balat na meron ako ay espesyal. Palatandaan na hindi ako ordinaryong tao. Noon ay hindi ko maintindihan. Pero nang pumanaw ang lola ko, nalaman ko ang ibig niyang sabihin. Isa po akong albularyo. At ang ikukwento ko ngayon kung paano ako nagsimula bilang isang magaling na manggagamot sa aming baryo. Ako po si Maris. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oh, Beshi, kumusta ka na? Eto, patuloy pa rin naman yung buhay kahit na nasasaktan ako. Akala ko kasi talaga forever na mabubuhay yung lola ko eh. May hangganan din pala siya. Tsaka ang hirap mag-move on kahit na ilang araw na siyang wala. Hay nako, sino ba kayang mag-move on kaagad pagkatapos ng pagkamatay ng kamag-anak? Lahat naman tayo may moving on process. Kahit hindi ka pa talaga okay, huwag mo munang pilitin yung sarili mo. Yun nga eh, pero kahit mahirap, kailangan kong magpakatatag. Lola ko kaya yung pinakamagaling na albularyo dito sa baryo natin. Nabuhay siya hanggang 98 years old eh, kaya dapat mabuhay din ako hanggang 98. Yan, ganyan. That's the spirit, Beshi. O siya, tawagan mo na lang ako kapag kailangan mo ko ha. Kahit nasa trabaho pa ako, handa akong iwan yung lahat, mapuntahan lang kita. Yan naman talaga yung gusto ko sa'yo, girlie. Sa kabila ng lahat ng mga nanunukso sa akin dyan, ikaw nandyan ka, tunay at mabait na kaibigan. Hindi naman kasi ako tumitingin sa panlabas na itsura ng isang tao. Eh ano bang mapapala ko sa magandang friend kung maldita naman? Mabuti nang may birthmark lang sa mukha, at least mabait. At saka isa pa, madaling i-cover up ng makeup yan, tapos maganda ka na. Pero alam mo, kahit kita pa yung birthmark na yan, maganda ka pa rin naman sa paningin ko eh. Ay nako, bolera ka talaga no? Naman, wala ka na talagang mahahanap na kagaya ko no? Natawa na lamang ako sa mga pambobola ng kaibigan kong si Girlie. Naging kaibigan ko siya nung high school. Habang ang lahat ay binubuli ako, ginagawang katatawanan ng dahil sa birthmark na meron ako. Si Girlie ang tagapagtanggol ko. Palagi niya akong pinaglalaban sa ibang tao. Kaya naging magaan ang buhay ko nung high school, kumpara nung elementary na wala akong kaibigan. Matapos ang halos 2 linggong pagkamatay ng lola ko, nag-uumpisa na akong lapitan ng mga dating nagpapagamot sa kanya. Dinadalaw nila ako sa iisang rason. Nagbabaka sakali na naman ako ang panggagamot ni Lola. Dahil kung walang albularyo sa baryo namin, kailangan pa nilang lumabas ng baryo para magpagamot. Ito ang mahirap sa baryo namin. Marami ang mga elementong hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Hindi ako nakakita ng mga ganitong elemento, pero may kakayahan akong maramdaman sila kapag nahawakan ko ang isang taong ginagambala. Kaya naman nagpasya na akong sundan ng yapak ng lola ko para sa kaligtasan na din ng aming baryo. Beshi, sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo na to? Hindi ka naman obligadong maging albularyo eh. Kahit nga ang lola mo mismo, hindi ka naman pinilit eh. Ano ka ba? Okay lang ako, Beshi. Gusto ko lang naman tumulong sa mga kabaryo natin kaya gagawin ko to. Hindi naman ako kailangan pilitin sa bagay na yun. Ang inaalala ko lang naman kasi, matapos kang kutsain ng mga kapitbahay natin noon, ngayon gusto mong tumulong? Kaya ka naaabuso eh. Sobrang bait mo naman kasi eh. Hindi naman sa sobrang bait, pero isipin mo nga, kung ikaw yung nasa kalagayan ko, may magagawa naman ako pero hindi ako kumikilos. Kaya ko pero hindi ko ginagawa. Hindi ba parang nakakakonsensya naman yun? Ikaw yung bahala. Kung ano sa tingin mo yung tama, yun na gawin mo kung ganun. Wag mo lang sanang pagsisihan pagdating ng panahon ha. Huwag kang mag-alala sa akin, girlie.
Hindi ko naman pagsisisihan yung pagsunod ko sa yapak ng lola ko. Nararamdaman ko din naman kasi ito yung kapalaran ko. Para saan pa at naging apo ko ng isang magaling na albularyo, di ba? Sa pang-isang buwan na namatay ang lola ko, sinimulan ko na rin ang panggagamot. Hindi naman ako ganon ka-eksperto pagdating dito. Marami naman akong natutunan sa lola ko noong nabubuhay pa siya. Kasama niya ako noong nagtatawa siya. May mga pagkakataon pang ako mismo ang nagtatawas o kaya naman ako ang nagbabasa ng tinawas. Ako rin ang naghihilot sa ilang kamag-anak namin at marami pang iba. Kahit ang dasal at bulong na ginagawa ko, para naman maprotektahan ang nagpapagamot, alam ko rin, kaya alam kong ready ako. Pero hindi ko naman nakalain na kahit ready ako ay marami pa pala akong hindi alam. Hindi ko po maintindihan kung ano yung bumati sa inyo, Mang Piping eh. Kakaiba to, ngayon ko lang to nakita. Pero sigurado po ako, nagambala mo yung mga nilalang na to. Nako naman, Maris. Paano mo nagamot yung ibang pasyente kung kulang ka pala sa kaalaman? Ibig mong sabihin, hindi mo magagamot itong ubo kong pabalik-balik dahil hindi mo alam? Sigurado akong masamang elemento ang gumawa nito sa akin. Dahil kahit mga doktor, sinasabing normal lang naman daw yung baga ko. Opo, sigurado talaga ako. Bago lang po kasi ako eh. Hindi pa po talaga ako nakakakita ng ganito. Nako, scammer ka pala. Siguro ginagawa mo lang to para magkapera ka galing sa donasyon namin, no? Wala ka talagang kakayanan kagaya ng lola mo. Hindi ka ba nakokonsensya sa ginagawa mo? Sa pagkakataong ito ay unti-unti nang tumataas ang tono ni Mang Piping. Medyo nahihiya na ako sa paraan ng pananalita niya. Porque hindi ko lang alam kung anong klaseng nilalang ang gumagambala sa kanya. Hindi ko naman po kayo niloloko, Mang Piping. Nagsasabi naman po ako ng totoo. Talagang hindi ko po kayang gamutin to dahil hindi ko alam kung anong klaseng elemento yung bumati sa inyo. Marami na po akong napagaling. Kaya nga po inaamin ko sa inyo ngayon na hindi ko talaga alam eh. Sinungaling ka! Mga kapitbahay! Sinungaling to si Maris! Hindi niya kaya manggamot! Niloloko lang tayo para kumita ng pera! Pangit na nga! Sinungaling pa! Huwag naman po kayo mag-eskandalo dito, Mang Piping! Hindi ako nag-e-eskandalo. Kailangan malaman ng lahat ang pagiging scammer mo para hindi ka makapanloko ng ibang tao! Huwag naman po kayong ganyan, Mang Piping. Pag-usapan na muna natin yung tungkol dito. Gagawin ko po ng paraan. Kukontakin ko po yung isang kakilala kong albularyo dun sa kabilang baryo. Aba, magsasama ka pa talaga na isa pang scammer? Pakiusap naman po, Mang Piping. Hayaan nyo na po muna akong gumawa ng paraan. Natigilan ako sa pagsasalita nang isang lalaking kulot ang buhok ang lumapit sa amin. Walang pag-aalinlangan siyang pumagitna sa aming dalawa ni Mang Piping. Nagtataka man dahil hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Hinayaan ko na lang siya. Kapitbahay mo yung bumati sa'yo. Ano sinasabi mo dyan, Jack? Ang sabi ko po, kapitbahay mo yung bumati sa'yo. Yung kapitbahay mong babae, yung may mahabang itim na buhok, hindi mo siya nakikita. Pero palagi ka niya nakikita. Tapos inis na inis siya sa'yo. Ano kung sinasabi mo kapitbahay ko? Teka lang, Jack. Ibig mo bang sabihin, multo ang bumati sa kanya? Oo, nagambala niya siguro. Kitang-kita ko kasi yung galit dito sa kanya eh. Nakita ko nga dito sa pagtatawas ko na nagambala niya yung nilalang na to. Mang Piping, masyado ka yatang maingay kaya mo siya nagambala eh. Anong pinagsasabi mong maingay ako? Paano ako naging maingay? Yan, ganyan na ganyan, Mang Piping. Yang pinagkakalat mo maling chismis. Yang ganyang ingay na ginagawa mo ngayon. Yan yung gumambala sa kanya. Alam mo, Mang Piping, kalalaki mong tao pero talak ka kasi ng talak eh. Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Mga sinungaling kayo! Imbes na maniwala sa amin, dali-daling nagmarcha si Mang Piping palayo sa amin. Habang ako naman, muling ibinaling ang atensyon ko sa ginamit kong kandila para sa pagtatawas.
Tama nga si Jack. Hugis mukha ng babae at mahaba ang buhok. Hindi ko lang talaga maintindihan nung una dahil nag-iisip ako ng iba pang nilalang na may ganitong itsura. Akala ko nga diwata. Paano mo nalaman, Jack? Paano mo nalaman kung anong klaseng nilalang yung gumagambala kay Mang Piping? Pero imbis na sagutin niya yon, sinagot niya rin ako ng isa pang tanong. Naghahanap ka ba ng sidekick? Hindi. Bakit mo naman natanong? Saka ako nag-umpisang magligpit ng mga ginamit ko para sa pagtatawas at panghihilot. Mukhang gusto lang ata niya akong pagkaperahan. Baka tsamba lang yung nalaman niya kung ano ang nagiging dahilan ng sakit ni Mang Piping. Mukhang kailangan mo ng tulong. Lalo na't hindi mo pa masyadong kabisado yung tungkol sa mga bagay na to. Kaya kitang tulungan. Nakakakita ako ng mga nilalang na hindi nakikita ng mata ng normal na tao. Napatigil ako sa ginagawa kong pagliligpit nang marinig yon. Nasorpresa akong lumingon sa direksyon niya. Talaga? Ibig sabihin, nakita mo yung nilalang na nakasunod kay Mang Piping? Hindi ko kasi siya nakikita eh. Pero nararamdaman ko mabigat nga yung aura niya. Oo, nakapasan sa likod niya. Diyos ko, kailangan pala talaga niyang magamot. Kung hindi, di mas lalong lalala yung sakit niya. Mukhang hindi naman niya gustong gumaling eh. Mas pinairal niya pa yung kasamaan ng ugali niya kaysa maniwala sa atin. Pero kailangan pa rin niyang gumaling kahit ganun yung ugali niya. Mukhang kailangan mo na talaga ng sidekick. Kapag wala kang sidekick, mahirapan ka lalo na sobrang bait mo. Masyado ba talaga akong mabait? Ganyan din kasi yung sabi sa akin ng kaibigan ko eh. Oo, hinahayaan mo lang na lait-laiting ka nun eh. Siguro kasi hindi ko lang gustong makipagtalo sa iba. Para sa akin kasi hindi ko na mapipigilan kung ano mang ugali ng iba eh. Pero yung ugali ko, mapipigilan ko. So ano, payag ka na ba na maging sidekick mo ko? Nagpapasweldo ka ba? Kasi wala namang sweldo tong ginagawa ko eh. Ibinibigay ko sa simbahan yung lahat ng kinikita ko. Libre naman ako tuwing hapon. Dahil tuwing umaga, nagtitinda ako sa palengke. Kaya okay lang yun. Di okay, sige. Magsimula ka na sa Martes. Lumipat ang pamilya nila Jack dito sa baryo namin nung magha-high school ako. Kasalukuyang katatapos niya lang mag-aral nun. Pero hindi naman kami naging close dahil si Jack ay masyadong happy-go-lucky. Marami siyang mga kaibigan. Habang ako, si Girlie lang ang nag-iisang kaibigang meron ako. Kagaya ng sinabi ni Jack, dumating nga siya ng Martes para tulungan ako sa panggagamot. At nakakatuwa na talagang natutulungan niya ako. Kung minsan nga, hindi ko na kailangan pang tawasin ang mga gagamutin ko. Alam na niya agad. Dahil nakikita niya mismo ang mga nilalang na umaaligid sa pasyente. Wow! Ang laki pala ng kinikita mo sa panggagamot, no? Baka pwede naman kahit 1,000 lang. Tumigil ka nga, Jack. Aalisan tayo ng kapangyarihan na binigay ng Diyos kapag ginamit natin yung pera sa masama, no? Grabe ka naman. Hindi naman sa masama gagamitin ah. Date namin mamaya ng Bebe Loves ko. Para naman may extra money man lang ako. Sino namang Bebe Loves na naman yan? Bago na naman. Alam mo namang mabilis magsawa yung babae sa akin. Iniiwan agad ako. Paano? Babaero ka kasi. Huy, hindi ako babaero, no? Sadyang iniiwan lang ako kaagad. Siya, sige na. Bigyan mo na ako para may pandagdag ako pandate. Malay mo, hindi na ako iwan ng babaeng to. Hay nako, ito na nga. Dahil mapilit si Jack, mula sa bulsa ng suot kong pantalon, kinuha ko ang wallet ko at inilabas ang 1,000. At saka ko yun inabot sa kanya. O yan, sana hindi ka nahiwalayan agad nun. Oh, teka lang. Hindi naman to galing sa donation ah. Galing to sa wallet mo eh. Hayaan mo na. Ayoko kasi talagang gamitin yung galing sa donation eh. Ibibili ko kasi yung iba nun ng langis at holy water. Bakit naman parang kinokonsensya mo ko? Ah, ganon? May konsensya ka pala? Di bali na nga. Magkukunwari na lang ako na walang konsensya. Tsaka tatanggapin ko na to.
Salamat Maris ha. Napakabait mo talaga. Napailing na lang ako at saka iniligpit ang mga gamit na ginamit namin sa panggagamot. Pero habang nagliligpit kami, pareho kaming nabigla ng isang mag-asawa ang humahangos na pumasok sa loob ng bahay ko. Pagbukas ko ng pinto, si Sally pala na dayo sa baryo namin na galing pang Batangas, kasama ang asawa niya. Oh, Sally, ano ginagawa niyo dito? Gabing-gabi na. Ay Maris, ako na may tulungan mo. 4 na buwan pala ang akong buntis parang aanak na ako Ramdam ko yung sakit humihilab na teka, anong klaseng sakit ba yung nararamdaman mo? Hindi ko nga maintindihan Sari-saring sakit ga na parang hinahalukay ang tiyan ko. Pati nga aring balakang ko at puson. Tulungan mo nga ako. Talagang napakasakit na Sinubukan ko siyang hawakan. Pinakiramdaman ko ang pulso niya at naramdamang napakabilis ng pulso. Naroon pa ang bata pero kakaiba. Ramdam kong may gumagambala nga sa kanya. Hindi lang basta tungkol sa kanyang pagbubuntis. May kakaiba akong nararamdaman sa iyo, Sally. Jack, may nakikita ka ba? Nang lingunin ko si Jack, hindi siya nakatingin sa direksyon namin. Sa halip ay nakatingin lamang ito sa cellphone niya, na para bang mas importante ang katext niya kaysa sa pasyenteng dumating. Hoy, Jack! Ano? Magte-text ka na lang ba dyan? May pasyente tayo dito Ay, sorry naman. Nag-text kasi yung bebe labs ko. Ano ba problema ni Sally? Sumasakit kasi yung tiyan niya kahit hindi pa niya kabuanan. Ganun ba? Ano ba nararamdaman mo sa kanya, Maris? May kakaiba ka bang nararamdaman nila lang o ano pa man? Meron nga Mabigat yung aura niya. Wala kasi ako nakikita. Sa tingin ko, dapat mong tawasin siya. Kaya lang, malilate na ako sa date namin ng bebe labs ko okay lang ba na ikaw na lang dito? Umirap ako sa kanya at saka itinoon na lamang ang atensyon kay Sally. Hay nako, kung yan ang hindi makakasira sa relasyon mo ng bagong bebe labs mo, di sige, ako nang bahala dito. Yes! Thank you Marisa. Pasensya ka na kasi baka magalit to Sa totoo lang, nakakainis na umalis si Jack habang kailangan ko pa siya. Pero kung importante para sa kanya yung babaeng date niya ngayon, wala akong choice kung hindi ang pabayaan siya. Volunteer lang din naman kasi talaga siya rito sa akin. Wala itong sapilitan kaya hinayaan ko na lang siya. Imbis na intindihin ko pa si Jack, binaling ko na lamang ang atensyon ko kay Sally. Pasensya na kayo Magsasara na kasi dapat kami kaya ready na siyang umuwi Di bale, wala naman akong lakad ngayon kaya susubukan kitang gamutin. Ay nako, salamat Maris Masyado rin kasing pagkakalayo ng ospital din Kaya kung kaya namang ikaw muna ang gumamot, ay di sa iyo na muna. Huwag kang mag-alala, susubukan ko yung makakaya ko. At dahil nagrereklamo na sa sakit si Sally, nagmamadali kong kinuha ang mga iniligpit kong gamit at nagsimula ng magtawas. Nung una, nahirapan akong basahin kung anong klaseng nilalang ang gumagambala sa kanya. Matagal bago ko yun naintindihan. Ilang segundo ko yung tinitigan. Maiksi ang kulot nitong buhok at may mahaba siyang mga kuko. Ano gang nakikita mo, Maris? Madalas ka bang nakakarinig ng yabag sa ibabaw ng bubong niyo tuwing gabi? Abay oo! Gabi-gabi at walang palya. Pero ang alam ko ay pusa laang yun. Dahil marami daw pusa doon sa amin. Hindi yun basta-bastang pusa lang, Sally. Kung gayon ay ano kaya iyon? Aswang ang umaaligid sa'yo. May tao ka bang pinayagan na hawakan yung tiyan mo? Abay wala naman. Arila ang asawa ko ang nahawak din sa tiyan ko araw-araw. Huwag kang magpapahawak sa tiyan, Sally. Kahit sino huwag mong pababayaan. Lalo na kung hindi mo kilala. Ay siya'y sige kung iyan ang makakabuti din para sa anak ko. Ano pa ang dapat kong gawin? Maglagay ka ng asin sa mga bintana at pinto. Maglagay ka rin sa tabi ng higaan, tsaka kutsilyo naman sa ilalim ng unan mo.
Palagi mo tatakpan ng itim yung tiyan mo tuwing matutulog ka para hindi makita ng aswang yung bata sa sinapupunan mo. Seryoso ga ito, Maris. Aswang sadya ang dahilan kung bakit nasakit aring tiyan ko. Oo, Sally. Dahil pinag-iinteresan niya yung bata. Diyos ko ho naman! Ako'y natatakot eh! May iba pagang dapat gawin para maiwasan yung aswang na iyon. Paano ga aring nararamdaman ko ngayon? Masakit pa rin eh! Kukontrahin ko yung ginawa niya sa'yo. Pakakapitin din natin yung bata in case. Halika dito, lumapit ka. Pinalapit ko si Sally at sinimulang dasalan. Hinaplasan ko rin ng langis ang tiyan niya na magpoprotekta sa amoy ng sanggol niya. Habang pauwi sila ng bahay, baka kasi sundan sila kung maaamoy sila. Huwag niyo rin kalimutan yung bawang at saka magdasal kayo palagi. Magsimba kayo at saka bumili kayo ng rosaryo. Pabasbasan at padasalan niyo sa pare. Ay maraming salamat sa iyo, Maris ha. Susundin ko lahat aring mga itinuro mo sa akin. Oo, Sally. Kailangan mong gawin ang lahat para makapanganak ka ng maayos. O sige na, umuwi na kayo at lumalalim na yung gabi. Nagbigay sila sa akin ng donasyon bago tuluyang umalis ng bahay ko. Nang makaalis na sila, doon ako tuluyang nabagabag. Ito ang unang beses na may nagpagamot sa akin at ang kaso ay tungkol sa mga aswang. Bata pa ako nung huling may nagparamdam na aswang sa baryo namin. Ang sabi pa nga ng lola ko, marami raw talagang mga aswang sa baryo namin noon. Pero dahil sa ginawang ritual ng lola ko, unti-unti silang naglaho. Kaya ngayong may aswang, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Paano kung may mabiktima ang aswang? Kinabukasan, kaagad kong ibinalita kay Girlie ang natuklasan ko para naman maging handa siya. Nang nasa harap na ako ng bahay nila Girlie, kumatok ako. Pinagbuksan niya naman kaagad ako at pinapasok. Inalok pa nga niya ako ng almusal na agad ko namang tinanggap. Habang kumakain kami, hindi na naiwasan ni Girlie ang magtanong. Ngayon ka lang pumunta dito sa bahay ng ganito kaaga. Anong meron? Gusto ko sanang balaan ka, Beshi. Ano? Balaan naman saan? Bakit? Kagabi kasi yung tinawas ko, si Sally. Sumasakit daw yung tiyan niya kahit 4 na buwan pa lang. Di ba panganay na anak nila yun ng asawa niya? Ang mga panganay na anak kasi, gustong-gusto yun ng mga aswang. Nakita ko mismo sa tawas na ginawa ko sa kanya. Aswang yung dahilan kung bakit sumasakit yung tiyan niya. Ano? May aswang dito sa baryo natin? Halata ang takot sa mga mata niya. Oo, kaya mag-ingat ka sa daan lalo na sa gabi. Sa linggo magsimba tayo At saka magpabasbas tayo ng ilang rosaryo. Ibebenta ko sa mga taga-baryo para naman may magamit silang pangontra. Bakit naman kasi sa tagal ng panahon na buhay yung lola mo? Ngayon pang nawala na siya tsaka naman lumabas yung mga aswang na yan. Yan nga din yung iniisip ko Parang kakaiba na ngayon sila dumating kung kailan wala na si lola. O baka dahil yung lola mo yung pumoprotekta sa baryo natin kaya hindi sila makapasok noon. Ngayong wala na siya, kaya na nilang pumasok ng walang takot. Pwedeng gano'n na nga. Ang tanong, saan nagtatago yung mga aswang na yun? Nagtatago o nakikisalamuha sa atin? Ibig mong sabihin, parang nagpapanggap silang tao? Gano'n naman talaga yung mga aswang, di ba? Mukha silang tao tapos kaya nilang magpalit anyo. Kaya malamang gano'n ang ginagawa nila. At saka sigurado ako, hindi lang isa yung aswang na yan. Grupo yung mga yan. Kasi hindi susugod ang nag-iisang aswang sa baryo na alam nilang may albularyong kagaya ko, di ba? Kaya nga siguro pumasok na sila ulit sa baryo natin. Dahil mahina ang tingin nila sa'yo. Mag-ingat ka rin, Maris, ha? Mag-iingat talaga ako, no? At saka magiging handa ako sa kung ano mang gagawin nila. Sa ngayon, hahanapin ko na muna yung aswang na gumagambala kay Sally. Ano ba kasing itsura ng aswang? Kulot at saka mahaba yung buhok. Mukha nga siyang babae tipikal na itsura ng aswang. Bukod doon, kailangan din nating idagdag na baka bagong salta yung posibleng aswang na yun.
Paano mo naman nasabi? Dahil kung nandito na sila noon pa, bakit ngayon lang sila nagpaparamdam? Oo nga no, kailangan din natin i-consider yun. Matapos kong kausapin si Girlie, sabay na kaming umalis para tumungo sa kanya-kanya naming trabaho. May trabaho din naman ako bukod sa pagiging albularyo. Dahil nga hindi ko naman ginagastos sa pansarili ang mga donasyon na binibigay sa akin. Kailangan kong magtrabaho para mabuhay. Isa akong assistant pharmacist sa isang butika. Pinapayagan din ako ng boss ko na umuwi ng mas maaga sa tuwing Martes at Biyernes para maaga akong makapanggamot. Bilang kapalit, babawasan niya ang sahod ko. Ayos lang naman yun sa akin. Ang importante, nagagampanan ko ang parehong trabahong meron ako. 2:00 ng Martes nang umuwi ako sa bahay at naabutan ko si Jack na nakaabang sa harap ng bahay ko habang naninigarilyo. Oh, ang aga mo yata ngayon. Kumusta yung date mo nung Biyernes? Eto, hindi naging maganda. Kinabukasan, hindi niya na ako kinausap. Ano ba kasing meron sa'yo? Palagi kang iniiwan ng mga babae. Ewan ko. Para sa akin, perpekto na nga ako para sa kanila eh. Ang gwapo kong lalaki. Mabait pa. Tapos may talent pa. Teka. Sinasabi mo ba sa kanila yung talent mo? Ha? Oo naman. Sinasabi ko. Hindi ba't kahanga-hanga yung talent na meron ako? Nakakakita ako ng mga hindi nakikita ng iba. Oo nga. Pero sinasabi mo rin ba sa kanila kung may multo sa paligid o kaya naman may nakikita kang ibang nilalang? Bakit? Masama ba yun? At least nalalaman nila kagad, no? Alam ko na kung bakit ka iniiwan. Ninitian ko si Jack bago ko tuluyang binuksan ang lock ng pinto ng bahay ko. Habang papasok ako sa loob, para sana magpahinga saglit. Dahil maghahanda na ako para sa panggagamot, naramdaman kong sumunod sa akin si Jack. Mali ba talaga yun? Paano mo naman nasabi? Nagkaroon ka na ba ng boyfriend? Hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Pero kung ganyan yung gagawin ng magiging boyfriend ko, syempre kikilabutan ako. Grabe. Kaya ka pala hindi nagkaka-boyfriend dahil ganyan yung mindset mo. Wala naman kasi akong interes sa ganyang bagay. Ayos na sa akin yung mabuhay ako ng mag-isa. Ang boring mo naman. Huwag na nga nating pag-usapan yan. May mas importante tayong dapat pag-usapan, no? Huminto ako sa paglalakad at nilingon ko siya. Huminto rin naman siya sa paglalakad at taas ang kilay na tiningnan ako. Tila hinihintay kung ano mang sasabihin kong importante. Nung Biyernes kasi, nung tawasin ko si Sally, nalaman ko kung anong gumagambala sa kanya. At ano naman yun? Isang aswang. Tila nagulat si Jack sa sinagot ko. Saglit siyang hindi nakapagsalita. Nakatitig lang siya sa akin na para bang hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Sa loob nga ng mahabang panahon pinasok ulit ng mga aswang yung baryo natin. May mga aswang ba talaga? Ang alam ko lang multo, lamang lupa, tsaka yung mga nakatira sa different dimension. Pero aswang, hindi ba't parang psychopath na nangangain ng laman loob lang naman sila? Nakakakita ka ng multo pero hindi ka naniniwala sa aswang? Alam ko naman na wala ka pa dito nung huli kaming sinalakay ng aswang. Bata pa ako nun At yung lola ko yung lumaban sa kanila. Ngayon nawala na yung lola ko, bumalik sila. Hindi pa ako ganun kalakas kaya makikiusap sana ako sa'yo. Ano yun? Tulungan mo sana akong mahanap yung aswang na umaaswang kay Sally. Kaso Maris, ang problema kasi, hindi ko malalaman kaagad kung aswang o hindi Hindi naman kasi sila lumulutang kagaya ng mga multo Pwedeng parang tao lang din sila kaya hindi ko mahulaan kung aswang ba yun. May paraan naman At ano naman paraan yun? Sa paraan ng pagtatawas. Maiksi tsaka kulot yung buhok niya. Hindi ko nga malaman kung babae o lalaki O sige, susubukan kong tulungan hanapin yung aswang. Salamat Jack ha.
Kapag hindi natin kaagad nahuli yung aswang na gumagambala kay Sally, pwedeng maging komportable yung mga aswang. Tapos pumasok na sila ng tuluyan dito. Dapat sa una pa lang, malaman na nilang hindi sila dapat pumasok sa baryo natin. Hindi na ako sinagot pa ni Jack. Pero alam kong nag-iisip na siya ng strategy kung paano niya hahanapin ang aswang. Kilala ko na si Jack. Ganito siya kapag may importante kaming dapat gawin. Matapos ng panggagamot namin, kinagabihan ay nagpa siya akong kausapin si Girlie kung nailista na ba niya ang mga bagong salta sa baryo namin. Oh, ito na, Beshi. Ito yung mga pwede nating pagsuspetsahan. Iniabot niya sa akin ng isang notebook at binuksan ko yon para tingnan ang mga nakasulat. Nakakita ako ng 5 pangalan sa loob. Sa kanilang 5, iisa lang ang kulot tapos may maiksing buhok. Oo nga si Sunny lang. Kung ganun, anong gagawin natin? Mamanmanan ko si Sunny para mapatunayan kung aswang talaga siya. Hanggang dito na lang muna yung maitutulong niyo sa akin. Pero kung may mapapansin kayong tao, nakakaiba yung kilos. Huwag niyo kakalimutang sabihin sa akin agad Pero Beshi, hindi ba parang delikado kung ikaw lang mag-isa? Huwag kang mag-alala sa akin, Besh. Kaya ko yung sarili ko. Tsaka isa pa, sasamahan naman ako ni Jack Ha? Ako? Ba't naman ako? Oh, bakit parang takot ka yata? Hindi naman ako natatakot Kasi syempre, di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Syempre, sasamahan kita. Sidekick mo ako Yan ang gusto ko sa'yo, Jack. Sa ngayon, umuwi na lang muna kayo tapos magpahinga. Girlie, huwag mo kalimutang dalhin yung mga pangontra na binigay ko sa'yo Oo naman no, mag-ingat ka rin Sa sumunod na araw, hindi ko kinalimutang dumaan sa simbahan para manghingi ng gabay kay Father. Sinabi ko rin sa kanya ang tungkol sa natuklasan ko na may mga aswang na muling nakapasok sa baryo namin. Para kahit papano, may gumagabay sa laban ko na nagmula sa langit. Ito ang unang pagkakataon na para akong magsispy sa isang tao. Ang totoo, alam kong mahihirapan ako dahil hindi naman talaga ako isang spy. Pero kung hindi ko to gagawin, mas lalala ang sitwasyon. Kunwaring dumaan ako sa bahay ni Sunny kahit na nga ang totoo, malayo ito sa direksyon patungo sa bahay ko. Nang makalagpas ako, nagtago ako sa may gilid ng poste para bantayan ang paglabas niya. Mabuti na lang, gabi na yon, dahil kung hindi, magmumukha akong tangang nagtatago sa likod ng poste. Ilang saglit pa ay nakita ko siyang lumabas ng bahay nila. Dali-dali naman akong naglakad patungo sa direksyon niya at sinadya siyang bungguin. Aray ko naman! Ay hala, sorry. Nagmamadali kasi ako Hindi dahil nagmamadali ka. Hindi ka na kasi tumitingin sa daan Ang sakit kaya, tingnan mo, nasugatan yung tuhod ko. Ay hala, sorry talaga Patingin nga tapos gagamutin ko na lang. Hindi na, nagmamadali ka, di ba? May importante din akong pupuntahan saan ka ba pupunta? Bakit kailangan mo pang malaman? Halatang nainis sa akin si Sunny. Nang makatayo siya mula sa sahig, tinaraya niya ako at nagmamadali ng umalis nang hindi man lang ako nililingon ulit. Napailing na lamang ako at hinayaan ko siyang makalayo. Nang makalayo na siya, saka lang ako nag-umpisa ulit sa paglalakad para sundan siya. Hindi niya naman ako pinagsuspetsahan dahil hindi siya lumilingon. Malayo ang distansya niya mula sa akin. Pero nakita ko kung saan siya pumunta. Kumatok siya sa bahay nila Sally at pumasok doon. Nang makita kong pumasok siya sa bahay nila Sally, nagmamadali akong dumiretso doon. Ni hindi ko na inalala pa ang kumatok. Basta pumasok lang ako sa gate. Kaagad ko silang naabutan na mukhang abala sa pagtatawanan. Sally! Napukaw ko ang pansin nila nang tawagin ko si Sally. Oh, Maris! Anong ginagawa mo din Gabi na
Gusto ko lang sanang malaman kung ayos na ba yung lagay mo. Pasensya ka na ha, hindi na ako kumatok. Nakabukas kasi yung gate eh. Dapat hindi mo hinahayaang nakabukas yung gate mo, lalo na gabi na. Yung asawa mo pala. Tuloy-tuloy na tanong ko dahil nataranta ako. Lalo na nang makitang magkaharap sila ni Sunny. Kung sakali ngayon aatakihin ni Sunny si Sally, mahihirapan ako dahil hindi pa ako gaanong handa. Ang asawa ko ay nasa trabaho pa. Bukas pa ang uwi, bakit baga? Ano? Alam naman niya yung kalagayan mo, di ba? Hindi pwedeng wala kang kasama dito. Ay kaya nga ako'y sasamahan din ni Sunny. Sasamahan ka? Kaagad na ibinaling ko ang tingin ko kay Sunny, na para bang nagtataka sa ikinikilos ko. Oh, dito din pala yung punta mo? Kaya ka nagmamadali? Biglang tanong ni Sunny sa akin. Oo, ilang buwan ka na rin naman nakatira dito, di ba? Siguro naman, alam mo na isa akong albularyo. Ano naman kung albularyo ka? Sunny! Siya kasi ang albularyo na tumingin sa aking tiyan. Ang sabi niyan sa akin, may aswang daw na nagambala sa akin. Kaya nga ako nandito, di ba? Para bantayan ka dahil wala yung asawa mo. Nag-aalala ka ba na baka masaktan siya ng aswang? Oo. Ano kasi, nagkaroon ako ng masamang panaginip tungkol sa'yo, Sally. Nag-alala ako kaya, nagmamadali akong dumiretso dito. Diyos ko po, Rude. Gayon baga. Kung gayon, siguro pauuwiin ko na lang ang asawa ko din eh. Oo, mas mabuti nga kung siya yung magbabantay sa'yo kasi lalaki siya. O bakit? Porket tomboy ako, hindi ko siya kayang bantayan? Hindi ko ba kayang labanan yung aswang? Hindi naman sa ganun, Sunny. Babae ako at naniniwala ako sa kakayahan natin mga babae. Pero hindi natin maipagkakaila na yung mga lalaki mas malakas talaga kaysa sa babae. Sa bagay nga naman, Sunny. Hindi ko rin naman naisip yun nang tawagin kita para pumunta ka din eh. Samahan mo na lang ako hanggang sa dumating ang asawa ko. Ayos lang baga. Oo naman, okay lang sa akin. Magkaibigan tayo eh. Sasamahan na rin kita, Sally. Maraming salamat sa inyong dalawa ha. Parinig kayo sa loob ng bahay ko. Kumain na muna tayo din ng hapunan. Sa totoo lang, iritang-irita ako kay Sunny. Gusto ko siyang kaladkarin palabas ng bahay nila Sally. Halatang siya ang aswang na umaaligid kay Sally. Sadyang bulag lang si Sally sa pagiging magkaibigan nila. Si Sunny, mga 4 na buwan na rin naman siyang nakatira sa baryo namin. Pero hindi ko akalain na sa loob ng 4 na buwan, may naging close friend na rin pala siya. At si Sally pa talaga. Nang dumating na ang asawa ni Sally, kaagad na kaming nagpaalam ni Sunny para umuwi. Habang naglalakad kami sa madilim na kalsada, sinusubukan kong amuyin si Sunny para malaman ko ang posibilidad kung aswang ba siya o hindi. Kulot at mahaba ang buhok niya. Nakatali lang ito na parang ban sa tuktok ng ulo niya, kaya hindi masyadong halata. Ang hindi ko lang magets kung bakit parang hindi naman siya amoy nabubulok na bangkay. Sa katunayan, mabango nga ang pabango niya. Pero may kakaiba akong nararamdaman pagdating sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan. Anong pabango mo, Sunny? Tagal-tagal mo hindi umiimik, tapos yan talaga yung bungod na tanong mo sa akin? Hindi, nagtataka lang kasi ako. Parang hindi ko pa kasi naaamoy ang pabango na yan eh. Huwag mong sabihin na nagagwapuhan ka sa akin, kaya ka nababanguhan. Hala, hindi ah. Gusto ko lang naman malaman kung ano yung pabango mo. Sus, huwag mo nang alamin dahil ayoko na may kapareho akong amoy. Ang damot mo naman. Kung endorser ka, hindi kikita yung ine-endorse mo. Hindi naman ako endorser eh. Hindi na lang ako kumibo sa sinabi niya. Gusto ko na sana siyang kumprontahin. Pero iniisip ko na baka masyado akong nagmamadali. Kaya sa sumunod na mga araw, hindi ako tumigil sa pagmamanman kay Sunny. Kumusta naman yung ginagawa mo, Beshi? May natuklasan ka na ba kay Sunny na magpapatunay na talagang siya yung aswang?
Sigurado ako, girlie. Hindi siya kumakain ng gulay eh. Palaging karne yung ulam niya. Yun talaga yung inuulam niya araw-araw. Ay nako, baka naman hindi lang talaga siya kumakain ng gulay. Kung ganun, bakit kahit na kumakain siya palagi ng karne, hindi man lang siya nananaba? Sexy pa rin yung katawan niya. Wala namang ibang pwedeng gamitin pruweba? Kakaiba kasi yung nararamdaman ko sa kanya eh. Ano bang sinasabi mo dyan? May feelings ka na para kay Sunny? Hindi ko alam pumapatol ka pala sa tomboy. Hoy, hindi Alam mo namang malakas yung pakiramdam ko. Alam ko talagang aswang yan si Sunny. Maniwala ka sa akin. Pero kung aswang siya, bakit hindi siya natatakot sa'yo? Hindi rin siya natatakot sa mga pangontrang binibigay mo kay Sally. Nakakalapit pa nga siya eh. Yan na nga din yung ipinagtataka ko eh. Hindi kaya advanced na yung mga aswang ngayon? Luka-luka ka? Anong tingin mo sa mga aswang? May technology. Oh, bakit hindi? Kung nag-e-evolve nga yung mga tao, di pwede ding mag-evolve yung mga aswang. Anong klaseng evolve ba yung pinagsasasabi mo? Basta. Sigurado na talaga ako. Si Sunny yung aswang. Hintayin mo lang. Kukumprontahin ko din yun. O sige, sasamahan kita kapag kinumpronta mo siya si Jack ba? Nakikita mo ba nito mga nakaraang araw? Palagi siyang missing in action eh. Kapag inaaya kong samahan akong bantayan si Sunny, wala siya. Hindi ba pumupunta kapag manggagamot ka? Nung Biyernes pa yun eh. Pero Lunes na hindi ko pa rin siya nakikita. Ewan ko rin, tawagan mo kaya? Sige nga, mamaya nga tatawagan ko. Matapos kong makipag-usap kay Girlie, kaagad kong tinawagan si Jack. Matagal ding nag-ring yon bago siya sumagot. Hello? Maris? Bakit? Busy ka ba? Samahan mo naman ako mamayang gabi. Bakit? Saan ka pupunta? Bala ko kasi sanang puntahan si Sunny at saka kumprontahin ko siya. Okay lang ba kung samahan mo ko? Pasensya ka na, Maris ha. Busy kasi ako eh. Hindi ko pwedeng iwan tong nanay ko. May sakit kasi siya ngayon. Ganun ba? Sige, ako na lang bahala. Sabihin mo sa nanay mo magpagaling siya ha. Salamat sa pag-iintindi, Maris. O siya, mag-iingat ka palagi lalo na sa mga pupuntahan mo. Ibinaba ko ang tawag at saka bumuntong hininga. Ang totoo, medyo natatakot ako sa gagawin ko ngayong gabi. Kapag kasi napatunayan kong aswang nga talaga si Sunny, may posibilidad na mapapalaban ako sa kanya. Ayoko namang isama si Girlie dahil baka hindi niya kayanin. Kaya imbis na magsama ng kahit na sino, ako na lang mag-isa. Dala ko ang mga pangontra ko sa aswang. Dumiretso ako roon 10:00 ng gabi. Sinakto ko talagang gabi na para malaman ko kung aalis siya ng bahay o hindi. Sigurado kasi ako na aalis siya para aswangin si Sally sa oras na alam niyang tulog na ito. Pagkarating ko roon, hindi ako nagkamali nang makita kong palabas siya ng gate ng bahay niya. Halata sa mukha niya ang pagmamadali. Nagmamadali ko siyang hinarang. Hep, hep, hep! Saan ka pupunta? Oh, Maris, ano ginagawa mo dito? Gabi na. Ikaw nga ang dapat kong tanungin eh. Bakit gabi na pero lalabas ka pa? Ano bang pakialam mo? May curfew ba dito? Bakit hindi ko yata alam yun? Kailangan nating mag-usap, Sunny. Oh, ano namang pag-uusapan natin? Di naman tayo close eh. Dederechohin na kita. Aswang ka, di ba? Halata sa mukha ni Sunny ang pagkabigla. Saglit siyang napatitig sa akin na para bang iniisip niya kung anong isasagot niya. Kaya pala sinusundan mo ako lagi eh. Dahil pinagsususpetsahan mo akong aswang? Oo, at tama ako, di ba? Akala ko ay tatakbo na si Sunny. Pero hindi. Sa halip ay inilahad niya ang kamay niya. Akin na nga yung bawang na tinatago mo. Ba't? Ang tapang mo Akin na, lagay mo dito sa kamay ko. Para mapatunayan ko sa'yo na hindi ako aswang. Nag-aalangan man,
mula sa loob ng bag na dala ko. Kinuha ko ang bawang na naroon at saka iniabot sa kanya. Kinuha nga ni Sunny ang bawang, pinasok sa bibig at nginuya. Napangangako nang lunukin niya yon kasama ang balat. O ano, yung rosaryo mo, ikwintas mo sa akin. Tapos hampasin mo ako ng buntot pagi. Gawin mo kung anong gusto mo, pero hindi talaga ako aswang. Paano nangyaring hindi ka aswang? Sigurado akong ikaw yung aswang na nakita ko nung tinawas ko si Sally. Huh, bakit? Ano bang itsura ng aswang? Kulot, tapos maiksi yung buhok. Paano mo nalaman? Ako lang naman ng kulot at maiksi ang buhok dito sa baryo natin eh. Bukod dyan sa sidekick mong si Jack. Namilog ang mga mata ko sa sinabi niya. Anong ibig mo sabihin? Simple lang. Kaya ko rin makaramdam ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga tao. Malakas yung pakiramdam ko, si Jack yung aswang. Hindi mo ba nararamdaman yun? Hindi, imposible yan. Kung imposible, bakit hindi mo subukang bantayan siya kagaya ng ginawa mo sa akin? Kasi si Jack, matagal na siyang nakatira dito. At imposible siya ang aswang dahil tinutulungan niya ako. Sus, baka kaya kanya tinutulungan dahil ayaw niyang maghinala ka sa kanya. Hindi ako nakasagot. Nanatili akong nakatitig lang kay Sunny habang pinuproseso ang lahat ng mga sinabi niya. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi niya. Bakit nga ba hindi ko naisip yon? Bakit hindi ko naisip na baka si Jack? Kulot din at maiksi ang buhok niya. Hindi ko naisip na pwedeng lalaki yung nakita ko. Naistorbo ang mahabang pag-iisip ko nang bigla kaming makarinig ng malakas na tili. Ilang segundo pa kaming nagkatinginan ni Sunny nang ma-realize namin kung kaninong boses yon. Si Sally yun ah. Bala ko nga siyang puntahan ngayong gabi dahil napanaginipan ko siya eh. Teka nga lang. Mamaya na tayo mag-usap. Puntahan na natin siya. Sabay kaming tumakbo patungo sa bahay nila Sally. Nang kumatok kami sa gate ng bahay nila, asawa niya ang nagbukas ng pinto para sa amin. Pareho kaming nagimbal. Nang pagpasok namin sa loob ng bahay nila, naabutan namin si Sally na hawak-hawak ang kanyang tiyan habang tumutulo ang dugo sa kanyang binti. 5 buwan pa lang ang tiyan ko. Tulungan ninyo ako. Halika Sally, bilis, pumasok tayo sa loob ng kwarto nyo. Binuhat siya ng kanyang asawa papasok sa loob ng bahay. Nang makapasok na sila roon, dali-dali namin silang inasikaso. Tumawag naman ng tricycle si Sunny habang naghihintay kami ng tricycle na pwedeng maghatid sa kanila sa pinakamalapit sana na ospital. Kinausap ko na muna si Sally. Ano bang nangyari, Sally? Paano nangyari to? Ang totoo nga niyan ay hindi ko din alam. Kanina lang maayos ang aking pakilasa bago kami matulog. Nagising na lang ako nang nakirot ang aking tiyan. Para bagang may nahalukay sa loob. Sobrang sakit sadya hanggang sa nakita kong natagas na ang dugo. May nakita ka bang buong laman na lumabas mula sa'yo? Wala pa naman akong nararamdaman. Kaya nga naasa ako na sana'y maisalba pa ring anak namin. Sana na may maisalba pa siya. Sana nga, Sally. Sana nga. Matapos ko siyang kinausap, dumating na kaagad ang tricycle. Tumulong kami sa pag-iimpake ng ilang damit ni Sally bago sila tuluyang umalis. Sa sumunod na araw, maaga akong gumising para lang abangan ang pagbalik nila Sally. Naabutan kong nag-aabang din si Sunny sa may tapat ng gate nila. May balita ka na ba kung ano nangyari kay Sally? Okay na ba yung bata? Wala pang sinabi yung asawa niya nung tinawagan ko sila Basta raw, pauwi na sila. Sana naman okay lang siya. Sana mali yung iniisip ko. Ilang saglit din kaming naghintay ni Sunny sa harap ng bahay nila Sally.
Alam kong pati siya ay kabado habang naghihintay. Takot na baka tama ang pareho naming hinala. Hanggang sa dumating na ang tricycle na naghatid kay Sally kasama ang asawa nito. Agad na sumalubong ang malungkot na mukha ng mag-asawa nang bumaba ito pareho sa tricycle na sinasakyan nila. Bumalot ang kaba sa aking dibdib nang humagulhol na lang bigla si Sally nang mapatitig siya sa akin. Sally, anong nangyari? Maris, ang sabi sa akin ng doktor, hindi raw natuloy aring pagbubuntis ko. Hindi daw nabuo ang bata din sa sinapupunan ko. Anong ibig mong sabihin? Paano hindi nabuo ang bata? Ako'y in-ultrasound nila. Pagkatapos ay bahay bata lang ang nakita nila. Wala na daw ang bata din Napaka-imposible naman noon. Dahil nararamdaman ko ang anak ko. Nagalaw na siya din sa tiyan ko. Sinabi mo ba sa doktor na nararamdaman mo yung paggalaw ng bata? Abay, sinabi ko sa kanya. Pero ang sabi niya sa akin, ay imagination ko lang daw yun na gumagalaw daw ang bata. Alam ko yun, Maris. Alam kong may bata din sa tiyan ko. Sinungaling ang mga doktor na iyon. Tuluyang napahagulhol si Sally. Kaagad ko siyang niyakap habang sinusubukan ko siyang pakalmahin. Awang-awa ako kay Sally. Hindi ko akalain na hindi ko maililigtas ang bata sa sinapupunan niya. Ako'y siguradong aswang ang kumuha din sa anak ko, Maris. Kaya wala ng bata din sa tiyan ko. Dahil kinuha yun ng aswang. Hindi ako kumibo dahil alam kong may posibilidad na yun nga ang nangyari. Ayoko nang gatungan pa ang sakit na nararamdaman niya. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng mawalan. Kaya alam ko na kailangan niya ng panahon para makamove on sa nangyari. Kaya hindi ko na muna ginatungan kung ano man ang nasa isip niya. Hinayaan ko siyang ilabas ang lahat ng hinaing niya at sama ng loob. Hindi ko na muna kinausap pa si Sally tungkol sa nangyari. At halip, pinagpahinga ko na muna siya at sinabing kakausapin siya sa oras na kumalma na siya. At kahit papano, maayos na ang kondisyon niya. Habang kami naman ni Sunny, nagpa siya nang umuwi sa kanya-kanya naming bahay. O ano, napag-isipan mo na ba yung sinabi ko sa'yo tungkol dun sa sidekick mo na si Jack? Napahinto ako sa paglalakad ng itanong yun ni Sunny. Hindi pa nga kami nagkikita hanggang ngayon Bukas pa siya pupunta sa bahay dahil tuwing Martes at Biyernes lang yung pagtatawas namin. Bilisan mo na bago pa mahuli yung lahat. Alam kong napalapit ka na sa kanya pero kung hindi pa tayo kikilos, pwedeng mas marami pa siyang mabiktima bukod kay Sally. Buong araw kong pinag-isipan ang sinabi ni Sunny. Inisip ko ang mga ginawa ni Jack para sa akin sa nakalipas na ilang buwan. Talagang magaling siya at maaasahan. Wala akong masabi sa kanyang ugali. Pero ang nakakapagtaka, hindi ko masyadong kilala ang pamilya niya. Alam kong lumipat na sila rito mula pa noong high school ako. Pero hindi ko pa kailanman nakikilala ang pamilya niya. Nung gabing yon, pinag-isipan kong mabuti ang sasabihin at gagawin ko sa oras na magkita kami ni Jack. Pero kinaumagahan, nagising ako nang marinig ko ang boses ni Girlie na tumatawag sa akin mula sa labas. Beshi! Maris! Diyos ko po! Hoy Maris! Buksan mo nga yung pinto! Bilisan mo! Bumangon ako sa higaan at nagmamadaling lumabas ng kwarto para pagbuksan ng pinto si Girlie. Nang buksan ko yon, nakita ko ang natataranta at kabado niyang muka. Girlie, ano bang meron? Bakit parang natataranta ka? Kasi naman, may 5 baboy yung namatay sa babuyan ni Mang Piping. Kahit siya nawawala. Umiiyak na nga yung anak niya Kailangan mong pumunta yun at makita. Bakit? Ano bang kakaiba sa pagkamatay ng mga baboy? At saka, baka naman umalis lang si Mang Piping. Wakwak ang siya nilang lahat, tapos ubos pa yung lamang loob. At isa pa, aalis pa ba siya sa ganitong kalagayan?
Diyos ko po, ano ba yan? Halika na, puntahan natin. Natataranta akong pumunta sa babuyan ni Mang Piping. Kahit naman masama ang ugali ng matandang yon, hindi ko naman matitiis na may mangyaring masama sa kanya at sa mga baboy na alaga niya. Pagkarating namin doon, naabutan namin ang anak ni Mang Piping. Humahagulhol sa labis na pag-iyak habang may mga pulis na nag-iimbestiga sa kanyang babuyan. 5 lang ang baboy ni Mang Piping? Ibig sabihin, naubos? Oo, walang tinira kahit isa. Si Mang Piping nasaan daw? Yun na nga, diba? Pati nga siya nawawala. Aswang ang may gawa nito. Sigurado ako nagsisimula na silang sumalakay. Sigurado ka ba dyan, Maris? Sigurado na ako sa pagkakataong to. Girlie, mag-ingat ka ha. Sigurado ako mag-uumpisa ng sumalakay ang mga aswang sa baryo natin ngayon. Mula sa pag-iisip kagabi, narealize ko ang lahat ng nangyayari. Hindi nagkataon na lumapit sa akin si Jack para mag-volunteer na maging sidekick ko. Sinadya niya yon para makalapit sa akin at mabantayan niya ako dahil ako ang magiging banta para sa kanila. Sa matagal na panahon ay hindi sila lumapit sa baryo namin nang dahil kay Lola. At dahil iniisip nilang mahina ako, bumalik na sila ulit. Isang maling pagkakamali ko ang magtiwala kaagad kay Jack. Sabi ka kong magkaroon ng kaibigan at mapagkakatiwalaan na kagaya ni Girlie. Dahil nahihirapan akong humanap ng ganon mula pagkabata. Hindi ko napansin na ang kaaway ay nakapaligid lang pala sa akin. Nawala ako sa iniisip ko nang hatakin ako ni Girlie palayo sa bahay nila Mang Piping. Nang makalayo na kami, saka lang siya nagsalita. Si Sunny, kumusta yung pag-imbestiga mo sa kanya? Hindi siya ang aswang, Girlie. Mali ako sa inakala ko. Sabi ko na sa'yo nagmamadali ka kasi masyado. Pero ngayon alam ko na kung sino. Sigurado na talaga ako. Sino naman yung pinaghihinalaan mo ngayon? Si Jack. Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Maris? Hinaan mo nga yung boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Sorry naman. Nagulat lang kasi ako sa sinabi mo. Pero seryoso, talagang siya ba? At paano ka naman nakakasiguro? Basta, sa ngayon ang dapat kong gawin kumprontahin si Jack. Teka, hindi ako sigurado dito, Beshi. Baka nagkakamali ka na naman Sigurado na ako ngayon, Girlie. Hindi na to kagaya ng paghihinala ko kay Sunny. Sa pagkakataong to, si Jack na talaga ang aswang. Pero alam mo, parang tama ka nga, Maris. Kasi bigla na lang nag-offer yan si Jack sa'yo na maging sidekick mo baka nga siya talaga. Hindi na ako nagdalawang isip pa na puntahan si Jack sa bahay nila. Pagdating ng hapon, isinama ko si Sunny sa pagpunta roon imbis na si Girlie. Kahit pinilit niya ako na sasama siya, hindi ko siya hahayaan dahil wala siyang laban sa isang aswang na kagaya ni Jack. Dala ang mga pangontra sa aswang. Sumugod kami sa bahay nila Jack. Saktong papalabas siya ng bahay nang makita niya kami ni Sunny. Maris, anong ginagawa mo dito? Di ba't araw ng panggagamot mo ngayon? Papunta na nga ako sa bahay niyo Tsaka bakit mo kasama si Sunny? Hindi ba't siya yung pinagsususpetsahan mong... Pinagsususpetsahang aswang? Oo, ako yun. Pero hindi ako aswang. Teka lang, Maris. Hindi ko maintindihan yung nangyayari. Kung bakit mo kasama siya at kung bakit nandito kayo pareho. Hindi mo pa rin ba alam o nagmamaang-maangan ka lang, Jack? Teka lang. Pinagbibintangan mo ba na aswang ako? O bakit? Hindi ba ikaw? Saglit kaming natahimik. Isang nakakabinging katahimikan ang namutawi sa paligid habang magkatitigan kami sa mata. Sinusubukan kong hanapin ang isang karakter ng aswang sa kanya pero hindi ko talaga mahanap. Parang normal na tao lang talaga siya. Hindi ako aswang, Maris. Kung ano man sinabi sa'yo ni Sunny, malamang nanloloko lang yan. Mas naniniwala ka ba sa kanya kaysa sa akin na nakasama mo sa loob ng ilang buwan? O kung ganun, kainin mo tong bawang.
Inilabas ko mula sa aking bulsa ang bawang na inihanda ko. Kaagad ngumisi si Jack at saka kinuha ang bawang mula sa aking kamay. Namilog ang mga mata ko nang isinubo niya yon. Nginuya at mabilis na nilunok. Paanong? Imposible. Nararamdaman kong aswang ka, Jack. Ang lakas din pala ng pakiramdam mo, no? Sinungaling! Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko maintindihan. Imposibleng hindi siya. Parang may maling nangyayari. May hindi pa ako nalalaman. Pero isa lang ang sigurado ako. May kinalaman si Jack dito. Hindi ako nagsalita. Sa halip ay nagmamadali akong pumasok sa loob ng bahay nila Jack. Mukhang nagulat yata si Jack dahil walang pasabi akong pumasok. Mabuti na lang at hindi nakalak ang pinto. Pagpasok ko roon, kaagad bumalot ang masangsang na amoy ng mga aswang. Amoy na bubulok na lamang loob. Maris! Anong ginagawa mo? Mula sa labas ay rinig ko ang malakas na sigaw ni Jack na parabang natataranta. Hindi niya siguro inaasahan na bigla akong papasok sa loob ng bahay nila. Pagpasok ko roon, wala akong nakitang kahit na sino. Pero sobrang baho talaga ng alingasaw ng amoy. Nakakatakot din ang itsura ng bahay nila. Maris! Bakit bigla kang pumasok sa bahay namin? Hindi kita pinapapasok! Kung wala kang tinatago, hahayaan mo akong pumasok dito. Ayoko may pumapasok sa bahay ko na walang pahintulot! Hindi ko siya pinansin. Nagmamadali kong hinalughog ang mga kwarto. Pero wala akong nakitang kakaiba. Hanggang sa makarating ako sa kusina. Mabilis na binuksan ko ang ref na naroon. At napangangako ng makitang puno yun ng karne. Sobrang bilis ng pagkabog ng dibdib ko nang lingunin ko si Jack mula sa aking likuran. Ang kulit mo rin talaga, no, Maris? Sinabi nang ayoko pumasok ka sa bahay ko! Akmang sasapakin sana ako ni Jack, pero kaagad ko siyang naiwasan. Kasunod nun ay pumasok na rin si Sunny na may dalang walis tambo. Hinampas niya si Jack sa likuran, kaya siya naman ngayon ang pinagtuunan nito ng pansin. Hindi pa siya aswang ngayon, Maris! Hindi siya aswang sa ngayon! Diniinan ni Sunny ang pagkakasabi nun. Kasunod ng sunod-sunod na paghampas niya ng walis tambo kay Jack. Galit na galit si Jack habang hinahampas siya ni Sunny. Ako na bahala dito, Maris! Hindi niya ako kakainin dahil hindi pa siya ganap na aswang. Pumasok ka doon sa may pintuan. Mukhang may tinatago siya doon. Sigurado ka ba, Sunny? Oo, sigurado ako. Dumiretso ako sa may pintuan na nasa dulo ng kusina. At nang buksan ko yon, mas tumindi ang baho na umaalingasaw. Paglabas ko mula roon, bumungad sa akin ang matataas na damo sa bukid at ang papalubog na araw. Unang beses ko palang nakita ito kahit dito ako lumaki sa baryo na to. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa matanaw ko ang tila isang komunidad. At halos lumuwa ang mga mata ko nang marinig ko ang sigaw ng isang lalaki. Humihingi ito ng tulong. Tulong! Tulungan niyo ako! Kung hindi ako nagkakamali, si Mang Piping yun. Bago ako makapunta roon, narinig ko pa ang boses ni Jack matapos buksan ng marahas ang pinto. Maris! Ang kulit mo talaga! Hindi na ako nagdalawang isip pa. Dumiretso ako sa loob ng komunidad. May dala akong sapat na pangontra sa kanila, kaya hindi ako natatakot. Alam kong kaya ko silang labanan. Mukhang nagulat ang mga aswang nang makita nila akong tumatakbo patungo sa kanilang direksyon. Pare-pareho nilang binitawan si Mang Piping. Maris! Tulungan mo ko! Mga aswang sila! Pinatay nila yung mga baboy ko! Tuluyan ng humagulhol sa pag-iyak si Mang Piping. Kasunod nun ay itinuro niya ang likuran ko. Si Jack! Siya ang kumuha sa akin kagabi! Kakampi siya ng mga aswang! Tumalikod ako mula kay Mang Piping at nakita ko si Jack na papalapit sa akin. Hawak niya ang isang itak at papalapit siya.
At dahil wala naman akong patalim na hawak, ang tanging nagawa ko lang, iwasan siya. Lumapit ako sa iyo para kampihan ka. Para hindi mo kami gambalain. Pero ito lang ang igaganti mo pagkatapos kitang tulungan ng libre. Diba ang sabi mo pahig ka ng libre lang? Bakit ngayon parang biglang naniningil ka ata? Ang lahat ng bagay may kapalit. Umaasa ka ba na nagtrabaho ko sa'yo ng libre? Wala kang kwenta, Jack! Muli akong sinubukang hampasin ni Jack. Sa pagkakataong ito, muntik na akong hindi makaiwas. Sa sumunod na hampas na gagawin niya, nanlaki ang mga mata ko nang makita ko kung sino ang nasa kanyang likuran. Buisit ka? Una pa lang alam ko nang hindi ka napapagkakatiwalaan. Gamit ang kawali, isang malakas na hampas ang ginawa ni Girlie sa ulo ni Jack at tumumba ito kaagad. Nabitiwan ni Jack ang itak na kaagad kong kinuha at itinutok sa mga aswang na pare-parehong nagulat sa nangyari. Girlie, nasa si Sunny? Nakita ko si Sunny sa may kusina. Wala siyang malay, pero huwag kang mag-alala. Buhay pa siya. Kung ganon, kunin mo si Mang Piping. Tumakas na kayo. Isama mo si Sunny. Pero paano ka, Beshi? Tatapusin ko na yung mga aswang na to. Nang tinulungan ni Girlie si Mang Piping na makalayo mula sa amin, kaagad kong kinuha ang mga bawang na nasa bulsa ko. Hindi pala kayo bubalik. Matagal na pala talaga kayong nagtatago lang dito sa baryo. Kita ko ang labis na takot sa mga mata ng mga aswang. Sinubukan nilang tumakbo, pero dahil malawak ang bukid, hindi sila kaagad nakalayo. Pinaghahagisan ko sila ng bawang. Nasa 7 sila. Pero dahil takot ang mga aswang sa albularyong kagaya ko, hindi nila kayang lumaban. Unti-unting umusok ang mga balat nila at naghiyawan sila sa labis na sakit. Kasunod nun ay habang tumatakbo, kinuha ko ang backpack ko at kinuha ang mga nakaplastik na asin. Pinagbabato ko yun sa kanila na naging dahilan para bumagsak na ang ilan sa kanila. Hanggang isa na lang ang natira. Hinihingal nang inisian ko ang tatay ni Jack. Oo, alam kong siya ang tatay ni Jack dahil nakita ko siya noon sa school. 2 plastik ng asin ang isinabi ko sa kanya at napahiyaw sa sakit ang aswang. Unti-unting umusok ang balat niya habang patuloy ako sa pagsaboy ng asin. Kita-kita ko kung paano siya humiyaw sa sakit, kung paano siya napaluhod at unti-unting nasunog ng dahil sa ginawa ko. Napabuntong hininga ako ng tuluyan kung maubos ang mga aswang bago ko sila tinalikuran. Pagod na pagod akong bumalik at nakita si Jack na nakahandusay pa rin doon. At saka ako tinawagan ng mga pulis para pumunta sa bahay nila. Hindi ko kayang patayin si Jack dahil hindi pa siya tuluyang nagiging aswang. At ngayong wala nang magpapasa sa kanya ng bertud, may posibilidad na hindi talaga siya maging kagaya nila. 1 linggo ang matuling lumipas. Abala ako sa paglilinis ng mga gamit ko para sa panggagamot nang makarinig ako ng katok mula sa pinto. Sino yan? Ako to, si Sunny. Pwede ba akong pumasok? Inihinto ko ang ginagawa ko at saka dumiretso sa may pinto para pagbuksan si Sunny. Oh, anong meron at nandito ka? Linggo pa lang ngayon ah. Wala naman. Wala akong magawa sa bahay eh. Kaya pumunta ako dito para sabihin sa iyo yung nangyari kay Jack. Ano? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Wala na siya. Nabalitaan ko kaninang umaga kay Kap. Nung namamalengke ako, nakasalubong ko kasi siya eh. Paano naman nangyaring wala na siya? O wag mo sabihin, sinaktan niya yung sarili niya? Nalaman daw kasi ng mga presong kasama niya sa kulungan na may lahi siyang aswang. Kahit hindi naman talaga ibinalita ng mga pulis yung tungkol dun, kumalat pa rin eh. Yun, binugbog siya ng mga preso. Namatay na siya. Kawawa naman pala siya kung ganun. Kamatayan din pala talaga yung kahihinatnan niya, no? Yun na nga eh. Hindi mo na nga siya pinatay kasi baka sakaling magbago pa kapag nakalabas ng kulungan eh. Pero ganun pa rin yung nangyari. Wala na tayong magagawa dun. Kapalaran niya na talaga yun.
Kagaya ng sinabi ni Sunny, namatay nga si Jack sa kulungan nang kumalat ang tsismis na may lahi itong aswang. Ayon sa paliwanag ni Jack nang kumprontahin ko siya bago siya ikulong, ang kanilang pamilya ay matagal nang naninirahan sa baryo namin. Pero doon sila nakatira sa bukid. Mga hayop ang kinakain nila o kaya naman mga taga-ibang baryo. Si Jack, hindi pa tuluyang nagiging aswang dahil hindi pa siya napapasahan ng bertud. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, naging sidekick ko na si Sunny at tinutulungan niya ako ng libre at bukal sa puso. Minsan nga lang, nagsiselo si Girlie dahil mas marami na raw akong time ngayon kasama si Sunny kesa sa kanya. Pinipilit ko naman sila na maging close sa isa't isa. Pero hindi talaga pumapayag ang dalawa. Pareho nilang hindi gusto ang isa't isa. Paano kasi? Pareho sila ng ugali kaya hindi sila magkasundo. Abala ako sa pagliligpit ng mga gamit ni Lola sa kwarto niya dahil handa na akong mag-move on mula sa pagkamatay niya. Ilang buwan ko ring hinayaan lang sa ganung pwesto ang mga gamit ng lola ko. Dahil kung minsan, dito ako natutulog kapag namimiss ko siya. Inaayos ko na ang mga cabinet niya nang tawagin ako ni Girlie. Beshi, tingnan mo, may nakita ako. Nilingon ko siya at nakitang may hawak siyang papel. Binuklat niya yon at napanganga ng mabasa ang nasa loob. Ano yan? Lumapit ako sa kanya at iniabot niya naman kaagad ang papel na nakuha niya. Nang makita ko ang pangalan ng lola ko na nakasulat sa may ibaba, kaagad ko yung sinimulang basahin. Huwag mo sabihin, di mo pa nakikita yan. Ngayon ko lang nakita to. Ito sulat na to ng lola ko. Napabuntong hininga ako habang binabasa yon. Ang sabi ng lola ko, nang ipanganak ako ng nanay ko, at nang mamatay ang nanay ko mula sa pagkakapanganak sa akin, nagkaroon daw siya ng isang panaginip. Sa panaginip na yon, nakita niya kung gaano ako ka-espesyal. Espesyal ako dahil ako ang tatapos sa natitirang lahi ng aswang na nasa baryo namin. Sigurado raw si Lola sa pangitain na yon, kaya dapat daw akong maging handa. Hindi ko maiwasang umiyak at kaagad naman akong dinaluhan ni Girlie. Oh, Beshi, bakit ka naman umiiyak ngayon? Hindi ba sabi mo mag-move on ka na? Nag-move on na nga ako. Pero hindi ko lang maiwasang maiyak sa sulat na binigay sa akin ni Lola. Akala ko kasi iniwan niya ako ng walang huling habilin. Dahil hindi na lang siya nagising isang araw eh. Meron naman pala, hindi ko lang nakita. Ano ka ba, Maris? Sigurado akong malungkot din yung lola mo dahil hindi ka din niya nakausap bago siya pumanaw. Pero sigurado tayo nasa langit na siya. Ginagabayan ka nun kung ano mang ginagawa mo ngayon. Alam ko naman yun, Girlie. Hindi naman sa malungkot ako. Umiiyak ako dahil sobrang saya ko. Ang saya ko kasi kahit papano may iniwan siya sa akin. Kaya mag-move on ka na, ha? Gusto ko na ulit makita yung palaging nakangiti sa akin at saka yung masaya. Kahit kasi sabihin mong masaya ka, nakikita kong malungkot ka pa rin eh. Makaka-move on din ako ng tuluyan, Girlie. Alam ko yun. Lalo na ngayong nabasa ko na yung huling sulat sa akin ni Lola. Hayaan mo, ihahanap kita ng boyfriend. Yung kagaya mo rin, yung may powers. Ano ka ba naman? Para naman ako superhero niyan. O bakit? Hindi ba? Ikaw kaya yung tagapagligtas ng mga tao dito sa baryo natin. Tinawanan ko na lang si Girlie sa sinabi niya at saka kami nagpatuloy sa paglilinis. Huli ko nang nabasa ang sulat na ibinigay ni Lola. Pero natutuwa ako na kahit papano binigyan ako ng paalala ng lola ko. Kahit hindi ko man ito nabasa bago ko pa nakilala si Jack, hindi ako nagsisisi dahil ang lahat ng mga naranasan ko naging dahilan para maging isang matatag akong tao. Para maging maingat ako sa mga taong nakakasalamuha ko. Sa ngayon po, Miss Clar, kasalukuyan akong nagpapatuloy sa pagiging isang albularyo sa baryo namin matapos ang lahat ng nangyari. Sa ngayon,
Mas marami na akong kaalaman. Pero naniniwala ako na hindi matatapos ang pag-alam ko sa mga bagay-bagay. Mananatili akong matututo habang patuloy akong nabubuhay. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ako po ulit ito si Maris, lubos na gumagalang.